Kapag ang anak mo, sinanay mo sa sarap, sino ang maghihirap? Kayong mga magulang. Kapag ang anak mo, binigay mo lahat ng gusto niya nang walang paghihirap, sino ang maghihirap? Kayong mga magulang. Hindi ko sinasabi na pahirapan nyo ng gusto yung anak nyo. Sinasabi ko lang na sana pag may binigay kayo sa anak nyo, marirealize niya na hindi lahat ng bagay-bagay na gusto niya makukuha niya ng ganun-ganun na lang kadali. Kapag ang anak nyo ginawa nyong prinsipe o prinsesa nung bata pa siya, na hindi niya matutunan yung mga bagay-bagay na may halaga, na sa isip niya basta-basta niya na lang makukuha, na hindi niya pinaghihirapan, sino ang maghihirap? Kayong mga magulang. Kaya habang bata pa yung anak nyo, disiplinahin nyo para sa huli hindi sasakit yung mga ulo nyo. Alam naman natin na mga magulang, lalong-lalo na sa mga kababaihan, sa mga nanay, lahat kaya nilang ibigay, lahat gusto nilang ibigay sa mga anak nila. Pero hindi ibig sabihin na basta-basta na lang natin ibigay yung mga bagay-bagay, lalong-lalo na sa mga bata na hindi pinaghihirapan. Pagdating ng panahon, pag hindi nyo tinuruan ng maayos yung mga anak nyo, pag hindi nyo dinisiplina ng maayos yung mga anak nyo, someday, kayo mismo ang maghihirap. Sigurado sasagutin kayo ng mga anak nyo. Lahat naman ng mga magulang walang inisip kundi kapakanan ng mga anak nila. Lalong-lalo na sinasabi natin lagi na ayaw na natin maranasan yung mga naranasan natin at ayaw nating ipadana sa kanila. Kaya kung yun ang mindset mo, at kung bata pa yung anak mo at hindi mo dinisiplina ng maayos, halimbawa sinanay mo ng napakaranyang buhay yung anak mo, sinanay mo sa mga bagay-bagay na madali niya makuha na hindi niya pinaghihirapan, wala. Hindi mo natupad yung pangarap mo para sa anak mo. Isipin natin lagi na hindi tayo permanente dito sa mundong ito. Mawawala at mawawala tayo sa mundong ito. At maiiwan natin yung mga anak natin. Kaya lagi nating isipin na pag naiwan natin yung mga anak natin, siguradong handa sila sa buhay. Handa sila sa pagsubok at problema na posibleng dumating sa buhay nila. Kaya ikaw, kung hindi mo hinanda, hindi mo pinaghandaan yung magiging buhay ng anak mo pagdating ng panahon, asahan mo, yung anak mo maghihirap at maghihirap. Kung naghihirap ka ngayon, yung anak mo someday maghihirap din tulad mo. Kaya habang bata pa yung anak mo, tanggalin mo na yung sungay, baliin mo na yung sungay. Hindi sa pinahihirapan mo yung anak mo, hindi sa pinagkakait mo sa anak mo yung mga bagay-bagay na gusto niya. Part yun ng pagdidisiplina. Kung hindi naman kailangan at hindi naman kailangang ibigay, wag ibigay. Turuan mo siyang paghirapan niya yung mga bagay-bagay bago niya makuha. Kasi ngayon, kung bata pa lang siya at natutunan niya ng paghirapan yung mga bagay-bagay na gusto niya, sigurado ako, pagdating ng panahon at paglaki niya, nagkaroon siya ng sariling pamilya, sigurado ako, matututo siyang tumayo sa sarili niyang paa.